Try nga natin. New setup guys. Saglit lang guys, papanoorin ko na live ko. Try lang natin new setup guys. 60 items lang tayo guys ha. Saglit lang to. Naririnig nyo ba ako guys? Naririnig ba? Hello? Clear ba ako guys? Guys, clear ba ako? 80 items tayo guys. I-share nyo. Ay, 60 items. I-share nyo yung live guys. Panis, bago na guys no. Bago na yung setup ko guys. Mas maganda kasi dito guys. Yan, nakikita nyo na maayos. Yes, naman. Yes. Kita nyo status, tap and follow for the worksheet. Gawin nyo na. Di nyo ba ginawa eh no? Ay shit. Natabig ko. Yan. Guys, wait natin yung iba bago tayo mag-start. 60 items lang tayo guys. Okay, 60 items lang. Chill lang na 60 items. Chill. Pero medyo mahirap yan eh. Kasalanan ko din naman guys. Kaya ganyan. Edi, wala magagawa. Live. Yun. Live agad. Manood kayo. Yan. Guys, i-share nyo yung live. Mag-i-start tayo mamaya konti. Okay? Guys, babawi ako ng live guys. Ngayong week, ilang beses lang ako nag-live. Almusal, pwede. Guys, kumain na lang kayo habang nanonood, no? Sige na guys, oh. Sige na guys, oh. Ganda pa naman ng setup ko ngayon, guys. Di ba maganda setup ko, guys? Hindi ba maganda ngayon? Hindi maganda yung setup natin ngayon, guys? Roy. Hindi pala maganda, guys. Okay, number 1 tayo agad. Wait lang. Re-reply lang saglit. Yan, okay na. Number 1 tayo. Okay, number 1. Nakikita niyo yung number 1, guys. Sabi dito, 18% of 750. Sabi ko nga palagi sa inyo, nakabother yung keyboard. Di yun. Okay na yun. Tatanggalin ko yung keyboard. Di makikita yung likod ng PC ko. Madaming wire doon. Pangit. Okay na yan. Okay, sabi dito sa number 1, what is 18% of 750 daw? Kita nyo 18%? Siyempre, matik yan, gagawin nating decimal. Imumultiply natin sa 750. Okay, pag ganyan yung values, ang gagawin is, kukunin natin yung mga whole numbers. Okay, whole numbers muna tayo. Yung 75 at saka 18 muna. Magiging 75 multiplied by 18 tayo. Okay? 0 carry 4. 8 times 5 is 40. 0 carry 4, 56, 60. 5, 7. So, 0, 5, 13. Tapos, pansin niyo yung isang 0. Di ba walang 0 yung 75 dito? Dito natin ilalagay yung 0. Okay, yung isang 0 dito na huli nating nilagay, which is, eto siya. Tapos, syempre, wag natin kalimutan yung decimal place. Sobrang halaga niyan, guys. Ayan, guys, oh. Isa, dalawa. So, dito yung decimal place natin is isa, dalawa. Dito na yung decimal place natin. So, letter C yung number 1 natin. Okay? Number 2 tayo. Sa number 2, guys, basic lang to, guys, if number 2. Okay? Sa number 2, makikita nyo yung 4, diba? I-distribute natin siya sa loob. Kasi kailangan niyang may distribute. Bakit? Kasi nga, distribute. Nasa labas eh. So, 4 multiplied by 2x, it would be 8x minus 4 multiplied by 3, it would be 12. Is equal to 5x plus 9. Okay? Take note dito, medyo nakakalito. Bakit nakakalito dito? Kasi nga, eto, may negative sign. Tapos, yung positive 5x, yun yung mga itatranspose natin. Okay? Yung 5x, ililipat natin sa kabila. Take note, pag positive, tapos nag-transpose tayo, it would become negative, diba? So, magiging 8x minus 5x is equal to, eto, positive 12, diba? Ay, negative 12, diba? Pag transpose natin yung negative 12 sa kabila, it would become positive 12 plus 9. Huwag niyong kakalimutan yung mga signs kasi mahalaga yan. Okay, halimbawa sana dito. Yung negative, pag itinranspose natin sa kabila, it would become positive. Okay?
Yung positive, pag transpose natin dito sa kabila, it will become negative. Ganito yung cycle niyan. Huwag nyo kakalimutan. Kaya, yung negative kanina dito, transpose natin naging positive. Tama. Tapos yung positive dito, transpose natin naging negative. Yun. 8x minus 5x, it would be 3x is equal to 12 plus 9 is 21. Okay? Para matira si x, we need to divide both sides by 3, syempre. Bakit 3? Para nga, makancel out yung, ayan, matitira si x. Okay, matitira si x. X would be 21 divided by 3, tama si jellyfish, it would be 7. Okay guys, tap tayo guys, okay? Okay. Guys, thank you sa mga nanonood guys. Mamayang gabi ulit guys, may live ulit ako mamayang gabi. Parang tinesting ko lang yung setup ko ngayon. Para naman maganda, ready tayo. Anong review po to? Pang civil service to guys. Civil service exam to guys. Or pwede rin sa mga, pag di nyo alam yung general knowledge, tas gusto nyo mag-refresh lang, edi pwede rin to. Thank you sa mga nagpa-follow guys, pa-share tayo ng live, tas tap kayo guys, okay? Okay, number 3 tayo. Sa number 3, madali lang to guys. Kailangan nyo lang ng common sense. Okay, kailangan natin ng common sense. Bakit? Sabi dito, yung sum daw ng 6 na magkakasunod na numbers would be 189. Okay, anong gagawin natin dyan pag ganyan? Ganito yan. Yung sum nila, i-divide natin sa total number of items, which is 6, di ba? Okay, 6 yung total number of items. Tapos, take note, ang makukuha natin dito is the median. Okay, gitnang number. Median yung makukuha. Di ba may 6 numbers tayo? 1, 2, 3, 4, 5, at saka 6. Yung median dito guys is yung number 3 at saka number 4. Makikita nyo mamaya bakit. Makikita nyo mamaya guys kung bakit. Okay, mamaya makikita nyo kung bakit. Eto guys, i-divide lang natin to. So, 189 divided by 6. 18 divided by 6 is 3. 3 times 6 is 18. 0. Ibi-bring down natin yung 9. 9 divided by 6 is 1. 1 times 6 is 6. 3. Todok 0. 0 to. But 0. 5. 30. 0. So, magiging sagot natin dyan, pag nag-divide tayo, it would be 31.5. Okay, 31.5. Tol, may point, di ba? May point. Yan yung sinasabi kong median. Kasi nga, may numbers tayo dito. Okay, may numbers tayo dito. Ayun yung number, oh. Yung 31.5, kukunin natin yung number before that, which is 31. Okay? Tapos, yung number after 31.5, it would be 32. Take note, yung nakuha natin is median. 6 kasi yung numbers, di ba? 6 kasi yung numbers, tol. So, yung median would be pinaggitnaan ng 3 at saka 4. Pansin nyo, yung gitna ng 31 at saka 32 is 31.5. Eto siya, yung nakuha natin. Tapos, ituloy-tuloy nyo na lang yan. 31, 30, 29, tapos 32, 33, at saka 34. Okay, kung gusto nyo i-double check yan, you can add it, and you would get, syempre, 189 pa din. Okay, hinahanap natin yung largest integer. The largest integer, syempre, would be 34, kasi siya naman yung pinakamalaki sa mga numbers natin. 34 naman yung pinakamalaki sa mga numbers natin, kaya automatic, siya na yung magiging sagot. Okay, thank you sa mga nag-share guys. Guys, follow nyo guys. Tapos tap kayo. Konti natin ngayon ah. Ba't absent kayo? Baka nag-date yung iba guys. Guidance guys, yung mga nag-date, ipapa-guidance ko guys. Pwede sa entrance exam, syempre naman tol. Matik yan. Okay, number 4 tayo. Guys, mag-follow na hindi pa naka-follow. Age problem. Okay, age problem tayo. Pag age problem kasi, pwede tayong gumawa ng table. Okay, table muna tayo. Para hindi kayo malito. Kasi nalilito kayo. Pang CSE, yes, ilang items? 60. Eto guys, ganito yan. May age tayo now. Now to yung n natin is equivalent sa now. Tapos, pag in 10 years,
Face reveal nasa story ko, guys. Tapos sabi dito, 'di ba? In 10 years. Pag in 10 years, syempre, plus 10 tayo dyan. Kasi 10 years into the future. Future pa yan yung 10 years. Kaya, eto yung age nila ngayon, eto yung age nila in 10 years. Okay? Age nila ngayon, tapos age nila in 10 years. Okay. Ngayon, daw, yung son, kung sino yung mas bata sa age problem, siya yung magiging X. Take note ha, son yung mas bata, and son would be X. Si father daw is 3 times na mas matanda sa anak niya. Kaya, 3 multiplied by x. Ayan na, 3x. So, yung plus 10 dito, idadagdag mo lang sa dalawang values. X plus 10, at saka 3x plus 10. Tapos, yung twice dito, twice, syempre 2 times. 2 times yan. Imumultiply mo lang siya sa age ng mas bata. Okay, magiging ganito, huwag kayo mawawala. 2x plus 10 is equal to 3x plus 10. Ayan lang. Yung twice, minultiply natin dito. Same din, i-distribute mo lang yan. Magiging 2 times x is 2x plus 2 times 10 is 20 is equal to 3x plus 10. Transpose na lang to, guys. Yung positive 10 dito, ita-transpose natin dito sa kabila. Yung positive 2x dito, ita-transpose natin dito sa kabila. It would become 20. Yung positive dito, it would be negative na sa kabila. Tapos 3x, same din. Yung positive dito, it would become negative sa kabila. 3x minus 2x. So, ang age ng anak natin is 10. Okay? Kung yung age ng anak natin is 10, ilan yung age ng tatay? Pansin nyo naman, guys, it is 3 times 10. Kasi 3 times na mas matanda yung tatay niya sa anak niya. So, 3 times 10 would be 30. So, good job sa mga nakakuha, guys. Good job, guys. Right to left. Depende, guys, kung ano yung mas maliit. Yung mas maliit, guys, mas magandang i-transpose natin. Pansin nyo, guys, mas maliit yung 2x kaysa kay 3x. Kaya yung 2x yung transpose natin. Mas maliit yung 10 kaysa kay 20, kaya yung 1, ililipat natin. Bakit ganon yung 10 yung nilipat? Kasi nga, guys, pansin nyo yung mga value natin. Wait lang, ilulista ko lang yung mga values. 2x plus 20, 3x plus 10. Pansin nyo, guys, mas maliit yung 10 kaysa kay 20. Kaya yung positive 10 yung ililipat natin. Mas maliit yung 2x kaysa kay 3x, kaya yung 2x yung inilipat natin. Para wala tayong negative na magiging sagot. Okay, pag may negative kasi tayo magiging sagot, yun lang. Mas mahirap na namang process. Okay, dito sa number 5, kailangan nyong makinig. Okay, kailangan nyong makinig sa number 5. A rectangle has a perimeter. Ililista ko lang yung mga gamitin nating formula, ha. May kailangan tayong formula ng perimeter. Eto, guys, hindi ito mababago. Ang perimeter ng rectangle is 2 multiplied by length plus width. Tapos, kailangan din natin yung formula ng area. Kasi may perimeter na given pero area yung hinahanap. So, area ng rectangle would be length multiplied by width. Okay, makinig kayo dito para hindi kayo mahuli, ha. Yung perimeter ng rectangle natin is 92. Ito yung magiging perimeter. Okay? Mamaya i-explain ko bakit ko nilagyan ng P dito. If the length is 24 centimeters, take note, length natin yan, ha. Length. Tingnan, chichi. Length yan, guys. Okay. Nakikita nyo yung mga values. May P tayo tsaka L. Yung P, ipapalit mo dito sa P. Yung L, ipapalit mo dito sa L. Okay? Yung P natin is 92, di ba? 92 yung P. Ayan o, 92 yung P. Perimeter. Is equal to 2 multiplied by, length natin is 24. 24 plus width. Okay? Ayan yung mga values natin. Take note, etong formula ng perimeter yung ginamit natin, guys, ha. Tapos, yung letter P, pinalitan lang natin ng 92, tapos yung L ng 24. Okay? Ngayon dito, guys, ang pinakamadaling way dito is divide both sides by 2. Bakit natin i-divide both sides by 2? Nakikita nyo to? Nag-divide tayo both sides by 2 para ma-cancel out to. Okay? Para ma-cancel out to.
Meaning, ang matitira na lang is 24 plus width. Ngayon, ang problemahin na lang natin is eto. Okay? 92 divided by 2, it would be, ilan yan? 46. Tama. So, 46 is equal to 24 plus width na lang. Okay? I-divide natin both sides by 2 para ma-cancel out yung 2 dito. 92 divided by 2 is 46. Dito guys, basic transposition na lang gagawin. Ay magta-transpose na lang tayo. Magiging 46, yung positive 24 dito, sabi ko nga, pag nag-transpose tayo ng positive, it would become negative. Okay? 46 minus 24, it would become the width. So, 46 minus 24 is 22. Ayun na yung width natin. Yung length natin is given, diba, 24. Ayan na, magagamit na natin yung formula ng area. Okay? Magagamit na natin yung formula ng area. Eto guys, diba guys, wait lang, i-kuhan ko mamaya, i-explain natin mamaya. Tatapusin muna natin yung explanation, okay? Yung area natin is length multiplied by width, diba? Kaya, yung length natin na 24, imumultiply natin sa value ng width. So, 24 times 22, ang magiging sagot natin dito is 528. Okay, wait lang, i-explain natin yung mga tinatanong nyo. Eto kasi guys, kaya tayo nag-divide ng 2 para hindi na lumaki yung value. Okay? Mag-divide tayo ng 2 agad dito para maliit lang yung value guys. Kasi, 2 times 24, it would be 48 pa. So, 92 minus 48, 46 pa rin naman yun guys. Ay, tama. Basta ganun din guys. Constant ba yung 2? Yes, pag formula ng perimeter. 24, tama ba ako? 24, tinranspose ko, it would become 40. Tama. Pwede din yun guys, kaso mapapahaba lang yung solution nyo. Okay, pwede yung iniisip nyo. Kaso mapapahaba nga yung solution guys eh. Number 6 tayo guys. Number 6, ano yung magiging sagot natin sa number 6? Meron ba sa choices? Meron ba sa choices natin? Meron kaya sa choices, guys? Init, guys. Meron ba sa choices yung sagot natin, guys? Guys, mag-follow kayo, guys. Naririnig yung electric fan ko, guys. Guys, naririnig yung electric fan ko. 48 plus 46 is 94. Let's see. Tama nga, 94. Pero tama naman yung solution natin, guys, eh. Ito yung way natin, guys. Ito yung tamang solution. 528 answer sa number 15. Ay, 5. Okay, number 6 tayo. Anong sagot nyo? Letter C? Guys, letter C. Okay, check natin. Sabi ko nga, guys, pag nagmumultiply tayo ng mga decimal places, kunin nyo muna yung mga whole numbers. Ito na. Magiging 75 multiplied by 48 muna. Mamaya na natin ilalagay yung mga decimal places natin. Huwag muna natin ilalagay yung decimal place dito at saka decimal place dito para iwas yung pagkalito. Ngayon, eto muna. 8 times 5 is 40. 8 times 7 is 56 plus 4 is 60. 0 carry 2, 28, 0, 3. Ayan. Okay? 0, 0, 6, 3. Tapos, ilang decimal places meron tayo? Ilang decimal places meron tayo, guys? Di ba merong 1, 2, 3, tapos 4. So, 1, 2, 3, 4. So, dito yung decimal place natin. 0.36 ang magiging sagot natin. Okay? Ayan na ang magiging sagot natin. Take note, guys, yung kailangan lang natin gawin, pag nagmumultiply tayo ng decimal places, is kunin nyo muna yung whole numbers. Huwag nyo munang ilalagay yung mga decimal place kasi kaya din malilito, guys. Mahirap naman pag kayo nalito. Daming absent ngayon, guys, ha. Nag-a-absent kayo sa akin. Samahan nyo, guys. Absent kayo agad. Okay, ratio, guys. Number 7. It is very easy, guys, sa number 7. Pag ratio, guys, sobrang dali. Nasa SM Latter. Sim, guys. Okay lang yan. Okay. Sa number 7 tayo, may ratio tayo.
may ratio tayo ng A at saka B. Okay? A at saka B na ratio. Sa ratio, kung ano yung nauuna dito, sa kanya yung mauunang number. Okay? Guys, wag nyo na i-screenshot. Yung unang letter dito, sa kanya mapupunta yung unang number. Okay? Si letter A, it would be 7. Si letter B naman, syempre, siya na yung magiging 9. If their sum is 128, pansin nyo guys, sum. Sum daw nila. Meaning, pinagdagdag yung dalawang values. Okay? Pag pinagdagdag yung dalawang values, it is a total value. Kasi nga, total value kasi pinagdagdag yung dalawang values. Pinagdagdag si A at saka B dito. Okay? So, ang total value natin would be 128. Ngayon, ang total, kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Ano nga ba yung total ratio? Ang total ratio, makukuha pag pinag-add mo yung dalawang ratio. 7 plus 9. Okay? 7 plus 9 is 16. Okay, total value tayo kasi walang sinabing value si A, walang sinabing value si B. Sabi lang total or pagkabuo nila. Buo. Tapos ngayon, yung total value natin is 128, i-divide natin sa total ratio. Okay? Excuse me guys, nadidighay ako guys eh. Okay, 128 divided by 16, syempre it would be 8. Okay, it would be 8. Ayan na. 128 divided by 16, it would be 8. Etong 8 na to, it would be our basis. Okay? 8 multiplied by the value ng hinahanap. Diba A yung hinahanap, guys? Diba A yung hinahanap? Ayan. So, ang value ni A is 7. Yung basis multiplied by the value of A na 7, ang makukuha nating sagot is 56. So, ang answer natin sa number 7 is letter C, guys. 56. Guys, send kayo ng gifts, guys. Send kayo ng heart me. Para dumami yung viewers. Kailangan ng heart me, guys, para dumami viewers. Send kayo heart me, guys. Thanks. Thank you. Guys, salamat sa mga nag-share. Kay It's Me Red, kay Say, kay Hana nag-follow, kay Mar, kay Amir, kay Gianni, hello. Kay Carmela nag-send ng rose. Thank you, Carmela. Kay Chicken Skin nag-share. Kay Ruth, thank you, Jess, sa pag-share ng heart, pag-send ng heart me. Thank you, guys. Saan nakuha yung 8? It is total value divided by the total ratio. Okay, number 8 tayo. Kailangan nyo lang. Thank you, Yato. Thank you, Ali. Thank you. Paano mapadali mag-divide? Practice, guys. Hindi naman kasi mabilis matuto mag-divide, guys. Pag manual, kailangan ng practice. Okay, sa number 8 tayo, guys. Pag ganyan, pansin nyo, guys, may distance 1 at saka speed 1. May distance 2 at saka speed 2. Pansin nyo ba, guys? May distance 1 at saka speed 1. Okay? May distance 1 tayo at saka speed 1. Meaning, ang kailangan natin dito is yung average speed. Average speed would be total distance divided by the total time. Wala tayong time. Kailangan nating makuha yung time. Saan nakuha yung 7? Huwag ka mag-spam tol. Yun yung value ni A. Ayan o, A is 7. Pag average speed, it is total distance divided by total time. Wala tayong time. Kailangan natin kunin yung time, tol. So, magkakaroon tayo ng time 1 at saka time 2. Bakit dalawa yung time natin, tol? Kasi nga, dalawa yung distance at saka speed natin. Time 1, makukuha natin by distance divided by speed. For civil service, yes. So, distance nating una is 120 divided by speed nating una is 60. Tapos, yung number 2 naman natin, ayan o, it is 180 divided by 90. Okay? Time 1, makukuha natin pag distance 1 divided by speed 1. Time 2, makukuha natin by distance 2 divided by speed 2. 120 divided by 60, syempre, it would be 2. 180 divided by 90, it would be 2. Take note sa formula natin ng average speed. Pag average speed, guys, it is total time. Total time. So, meaning, we need to add these two. Okay, i-add natin sila.
So, magiging, ang total time natin would be equivalent to 4. Okay? Total distance, i-add mo lang yung distance 1 at saka distance 2. Distance 1 is 120 plus distance 2 is 180. Distance 1, distance 2. Okay? Divided by our total time is 2 plus 2, 4. 120 plus 180 it is 300 divided by 4. 300 divided by 4, syempre it would be 75. Or letter C yung magiging sagot natin. Okay guys, yun lang naman. Guys, mag-double tap kayo guys. Thank you. Take note guys, nakuha natin yung 4 kasi nga may distance 1, distance 1, speed 1, distance 2, speed 2. Updated to. Yes naman guys, di naman na magtuturo ng hindi updated no guys. Thank you kay Abigail guys sa pag-send. Thank you guys sa mga nagsisend. Kay Kuro, nag-send ng rose. Thank you guys. Guys, clear ba yung mic ko? Clear ba yung mic ko guys? Jason, bakit hindi reasonable yung ginagawa natin na i-add mo yung dalawang distance tas i-divide mo ng time? Or i-add mo yung dalawang speed tas i-divide mo ng ilan sila? Hindi yun guys, hindi pwede. Honeytail, hello Chris. Thank you guys. Yung unit po, nakalimutan ko eh. Mamaya guys, lalagyan natin ng unit lahat. Number 9 tayo. number 9. Bakit po 120 over plus 180? Kasi nga, total distance guys. Total distance. Distance 1 plus distance 2. To. CSES guys. I-upload yes guys sa YT. Mamaya guys, ipapakita ko yung YT ko. Saglit lang guys, kailangan pa natin mag-solve. Marami-rami pa kasi ito eh. Mamaya na natin ipa-plug yung YT. Pag nakasolve na tayo madami. Salamat sa mga nagsisend ng gifts guys. Number 9 tayo. What is the probability of drawing a face card from a standard deck? Ayan na. Take note, ganito. Sa standard deck, palagi tayong may 52 na cards. Okay, standard yan guys ha. Pag standard deck, meron tayong 52 na cards. Okay, given na to palagi. Hindi na magbabago yan pag standard deck. Wait lang guys. Nagsasolve pa tayo guys eh. Okay, what is the probability of drawing a face card? Ano ba yung mga face cards? May jack, may queen, tapos may king. Tapos, lahat to ay may 4 pieces na jack, may 4 pieces na queen, tsaka may 4 pieces na king. So, bale, meron pala tayong 12 na face cards out of 52 na baraha. Okay? May 12 na face cards tayo out of 52 na baraha. Kasi yung jack, 4 siya. Yung queen, 4 din. Yung king, syempre 4 din. Pare-parehas yan. Eto na. Eto na. Ngayon, yung 12 over 52, pwede nating i-reduce. Eto guys, hindi ito yung magiging sagot. Hindi yan guys. Hindi porket nakuha nyo to, eto na agad yung magiging sagot. Kasi guys, pansin nyo, pwede pa tong i-lowest term. Okay? Yung 12, pwedeng i-divide ng 4. Yung 52, pwedeng i-divide ng 4. Okay? 12 divided by 4 is 3. And 52 divided by 4 is 13. Okay? Bakit tayo nag-reduce? Kasi may greatest common factor silang 4. 12 divided by 4 is 3. 52 divided by 4 is 13. So, letter B ang magiging sagot natin. Okay, number 10 na tayo guys. 1-6 na tayo ng way. So, wait lang pala guys. Ipa-plug ko lang yung YT para makapanood kayo ng replays. Okay, ito yung YT natin guys. Dito nyo mapapanood yung mga replay natin. Okay, dito nyo mapapanood yung mga replay. Ito guys. Tapos guys, pag manonood kayo ng replay, i-like nyo naman yung video. Okay? Mamayang gabi ko siguro ito ipopost guys, tong replay ng live. Kasi kailangan pa i-download eh. Kala ko 8 PM, dalawang live tayo guys. Saan ka nakakatanong-tanong? Ako gumagawa guys ng tanong. Ako gumagawa ng tanong guys. Okay, dito nyo mapafollow guys. Thank you guys sa mga nagsusubscribe. May isa na guys, so thank you. Tapos kung manonood kayo ng replay, i-like nyo naman muna. Naglag. Sorry. Thank you, Tin. Thank you, Joyfully. Thank you. May mock exam. Di pa ako gumagawa, guys. Eto, guys. Pansin nyo to.
Naglalag ba ako? Wait lang nga, check ko lang ang stream ko, guys. Naglalag ba, guys? Naglalag ba, guys? Naglalag ba tayo? Lag. Wait lang. Pag naglalag, antayin nyo. Huwag kayo alis. Normal lang yan, guys. What is the value of 144 divided by 12 squared? Eto muna, syempre, kasi naka-parenthesis, di ba? 144 divided by 12, it is 12 squared minus 6 multiplied by 4. Okay? Ayan na. Ano magiging sagot natin? 12 squared is the same as 144, di ba? Ayan. Minus 6. 6 times 4, it is 24. 144 minus 24, it would be 120. Ayun na yung sagot natin, o, letter B. Saan natin nakuha yung 12? Nakuha natin yung 12 dito. Ayan nga, o, 144 divided by 12 is simply 12. Ayun na yun, guys. Ano natin nakuha? Guys, pakitap-tap yung live tapos share natin, guys. Di kayo nagtatap-tap, guys. So, nakikita nyo yan, guys, oh. Tap-tap and follow for the worksheet. Kuya, hindi ko na kailangan ng worksheet mo. Sa explanation pa lang, okay na ako. Roy! Roy! Sige, hindi ko na ipopost yung worksheet. Ganyan pala tingin nyo, eh. Welcome! Okay, number 11 tayo. Sabi sa number 11, it is 5 over 8. Pag nabasa nyo yung of automatic multiplication. Okay? Pag nabasa nyo yung of automatically multiplication, yan walang magbabago dyan. Multiplied by 640 over 1. Sir, bakit may over 1, tol? Bakit may over 1? Kasi nga, para ma-check natin yung magka-diagonal. Yung 640 pwedeng i-divide ng 8. Tama? So, 640 divided by 8, it is 80. 8 divided by 8, it would be 1. So, 5 multiplied by 80, it would be 400 na lang. Parehas din naman, guys. Parehas. What if... Wait lang, guys, ha. Okay na. Okay, what if hindi tayo nag-reduce, tol? Bakit? Paano pag hindi tayo nag-reduce? Nagre-reduce ka kasi agad, di ko naintindihan. Pwede rin namang long method tayo. Okay? 5 times 640, it is 3,200. I-divide mo yan by 8, ang magiging sagot natin is 400. Parehas din naman, guys, wala namang nagbago. Eto lang, pansin nyo dito, nagkaroon pa kayo ng malaking value, which is 3,200. I-divide mo pa siya sa 8. Pero pag nag-cancel out ka na dito, kasi pwedeng mag-cancel out, yung sagot mo is automatically 400 na agad. Diba? Hindi na kayo nahirapan, guys. Long value. Anong long value? Walang long value dito. Wala. Oh, sayang. 79.20. Thank you, Ayo Wisp. Thank you, Ayo. Salamat, Ayo. Salamat sa mga nag-gift, guys. I-share nyo live, guys. I-share nyo. Ang init, ah. Thank you, Mastaven. Thank you. Guys, number 12. Pakisagot nga yung number 12, guys. Parang tagilid to, ah. Tagilid yata to, guys, ah. Meron bang sagot sa choices? Thank you, Thank you, Yun. Thank you, Ching. Thank you. Take note, guys, ha. Ganto yan. Ganto kasi yan. Wag nyong gawin ganto. Yung 1 hour, gagawin nyo munang minutes, tapos gagawin yung second. Sobrang proseso naman yan, guys. Maproseso yan masyado, guys. Just take note na yung isang oras, equivalent yan sa 3,600 seconds. Okay? 3,600 seconds yung equivalent ng isang oras. Para hindi na kayo malito. Ayan lang naman yung equivalent niya, eh. Ngayon, yung 2.5 hours, imumultiply nyo sa 3,600. Ganito yan, ha? 2.5 multiplied by 3,600. Okay? Dito, pansin nyo, may isang decimal place, di ba? May isang decimal place dito, tapos may dalawang zeros dito. Ika-cancel out mo yung isang zero para maging whole number to. Okay? 25 multiplied by 360 na lang siya. Okay? Isang zero tinanggal mo, matatanggalin din siya ng isang decimal place.
Paano mag-multiply, tol, pag ganyan? Eto, guys, 36 times 25 muna. Okay? 36 multiplied by 25. 0 carry 3, 18, 12 carry 1, 7. Ayan. 0, 0 carry 1, 9. Tapos, syempre, yung 0 na hindi mo nagamit dito, ilalagay mo na siya dito. Eto na siya. Bakit natin dinagdagan ng 0? Kasi nga, hindi natin ginamit yung 0 na to. Pansin nyo, 36 lang, hindi 360. Okay? Guys, wag kayo mag-calcu. Same lang ba if dalawang decimal? Yes, hahaba lang yung solution. Guys, wag kayo mag-calcu. Baduy naman yun, guys. Wag kayo mag-calcu, guys. Wag kayo mag-calcu, guys. Guys, nagka-calcu kayo, plus pag nag-exam kayo, mangangamote kayo, ako masisisi. Wag kayo mag-calcu. Wag kayo mag-calculator, guys. Okay. Dito, i-discuss ko muna saglit yung shortcut ko. May Formula 1 at saka Formula 2 tayo. Okay. Yung Formula 1 is meters per second to kilometers per hour. Okay. Pag ganito yung conversion, imumultiply nyo lang by 3.6. Okay. Kuya, magsisend ako ng mga gifts ko sa'yo. Wag na, nahiya na ako. Sinabi mo na eh. Formula 1 is meters per second to kilometers per hour. Okay? Okay. Tapos, eto, pag ganito yung conversion, imumultiply mo lang sa 3.6. Tapos, pag kilometers per hour naman, to meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Saan po nanggaling yung 3.6? Guys, constant yung 3.6. Hindi na kailangang i-explain. I-explain ko ba? Sige. Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Tapos, sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, 3,600 divided by 1,000, it would become 3.6. Ayan ang constant na 3.6. Eto guys, wag nyo nang isipin. Wag nyo nang isipin guys. Wag nyo nang isipin, eto. Wag nyo isipin to. Ang isipin nyo is yung mga conversions natin. Kung Formula 1 ba yung gagamitin or Formula 2. Okay, ito yung isipin nyo guys. Please lang guys, ito isipin nyo. Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo siya by 3.6. Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo siya ng 3.6. Okay, walang magbabago dyan. Ito lang, dalawang to ang magbabago. Hindi magbabago to. Yung operation lang. Okay, isipin nyo na yan ha. Tatanungin ko kayo dito. Eto guys, sa number 13 tayo. Ililista ko muna yung given. May speed tayo na 72 kilometers per hour. Tapos, may time tayo na 50 seconds. Tapos, distance nawawala. Distance is equal to speed multiplied by time. Okay? Eto guys, anong gusto nyo? Anong gusto natin? Anong gusto natin dito? Pansin nyo, naka-seconds to, tapos naka-meters yung mga choices. Kailangan nating gawing, Kailangan nating gawing to. Kailangan nating gawing, Kailangan nating gawing, syempre, meters per second. Base sa formula natin kanina, paano magiging meters per second yung kilometers per hour? Paano magiging meters per second yung kilometers per hour natin? Paano guys? Guys, wag kayo mag-plug dito ng mga reviewer nyo. Please naman guys, wag nyo nang antayin ma-mute kayo guys. Ayan na. Divide, tama. Times 3.6. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys. Eto guys Formula 2 yan guys. Hindi Formula 1, magkaiba yan. Pag meters per second to kilometers per hour, dun tayo magmumultiply. Pag kilometers per hour to meters per second, dun tayo magdi-divide. Okay? Okay, ayan, nalilito kayo eh. So, yung 72 natin, i-divide pala natin by 3.6. Tol, paano mag-divide ng ganyan, tol? Paano mag-divide pag ganyan yung mga values? Okay, ganito. Yung 72, yung nasa loob. Kung ano yung nauuna, siya yung nasa loob. Tapos, kung ano yung pangalawa, siya yung nasa labas, syempre. Pansin nyo, may isang decimal place dito. Yung decimal place na to, imumove natin siya pa right. Combined gas law, hindi guys.
Tapos, may isang decimal place dito, i-jump mo din siya pa right. Kung ilan yung talon mo dito, yun din yung magiging talon mo sa kabila. Tapos, mag-add ka lang ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan. Kasi minus yan eh. Tapos, yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang dito. So, alam na natin yung 70 kilometers per hour pala is 20 meters per second. Ayan na. Agay. Meron na tayong speed. Ang speed pala natin in meters per second is 20. Ayan. Tapos, may time tayo na 50 seconds. Eh, di ma-solve na natin yung distance, di ba? Di ba, ma-solve na natin yung distance, guys? Di ba? Sabi kasi, distance is equal to speed multiplied by our time. Ang time natin is 50. 50 seconds or 20 times 50, it would become 1,000 meters na lang. So, letter C yung magiging sagot pala natin, guys. Thank you, guys, sa mga nagsisend ng gift, guys. Highly appreciated, guys. Guys, kung may extra kayo na coins, mag-send kayo gift, guys. Pambili ko lang ng Coke, guys. Wala ang sagot dito. 40 magiging sagot dapat dito eh. 40. Okay, kunwari letter A is 40 na lang. 40 kasi magiging sagot dito eh. Ay, hindi, tama. 42 pala. Ibang item pala yun. Sorry. Sana ko yung 3.6 constant, guys. Constant. Number 14 tayo. Yung average daw ng 8 numbers is 46. Okay? Yung average ng 8 numbers is 46. Agay, ayan na. Tapos, if one number is 60, what is the average of the remaining 7? Parang complicated, no? Ang gagawin nyo lang dyan, kukunin nyo yung total. Diba, 8 numbers tayo. I-multiply nyo sa average nila na 46. 8 multiplied by 46, it is 8. Tapos, 368 ba? 8 carry 4. 368, tama? 8 times 46 is 368, no? 368. Tama. Ngayon, yung isang number daw doon is 60 pala. Ayan na yung isang number is 60. So, ibabawas natin yung isang number na 60. Take note, 8 numbers sila dati. Ibabawas natin yung isang number which is 60, magiging 7 numbers na lang tayo. Kasi nga, ibabawas natin yung 60. Minus 60 na isang number, it will be 308. Ayan na. Ngayon, yung 308 na to is equivalent na lang siya sa 7 numbers. Kailangan na lang natin yung average, di ba? Pag average, it is just total divided by total number of items. Okay, bakit naging 7 na lang yung 8? Kasi nga, napansin nyo, no? Tinanggal natin yung isang number. 8 minus 1 number, it would become 7. Ayan na. Tapos, yung total na 368, ima-minus yung isang number, makukuha 308. 308 divided by 7, it would become 44. Ang magiging final answer natin is, boy. Lupit nyo, guys, ah. Good job, good job. Good job. Good job. Good job, guys. What is the value of? Sige nga. What is the value of 6 raised to 3 minus 5 squared plus 4 squared? Guys, minamalat na ako. Minamalat na ako, guys. Wait lang, guys, ha. Sinuzoom ko lang para makita ko masyado yung mga comments. Hindi ko kasi nababasa yung ibang comments. Okay, eto na. Ano magiging sagot natin dito? Paunahan nga, guys. Okay, letter A, letter B, letter C, letter D, letter E. Ano magiging sagot natin? Paunahan tayo. Anong grade po yan? Letter F. Ano letter F? 207. Kay Crazy Chan, kay Elsonio Dalsenio. Guys, sana naman ko na hindi kayo nagka-calculator, guys. Huwag kayo mag-calculator. Pantay lang na labanan to. Pantay lang na labanan. Huwag kayong mag-calculator. Daya nyo naman, guys.
6 raised to 3 is the same as 6 times 6 times 6. Okay? 216 siya. Minus 5 squared. 5 squared is 25 plus 16 kasi 4 times 4. Ayan na. Magiging sagot natin would be guys, magkakaiba pa rin talaga kayo talaga. Talaga kayo Guys, 216 minus 25 plus 16 would be 207. Okay? 216 minus 25 would be 191. Plus 16, it would become 207. Gagaling. Bakit naging 216? Nakikita mo yung 3 dito, tol. Exponent na 3. Ibig sabihin ng 6 raised to 3 is 6 times 6 times 6. Guys, mag-send naman kayo ng heart me, guys. Di ba kayo natututo? Di kayo natututo? Naririnig ba ako, guys? PEMDAS. Kaya nga, ayan Oy, thank you, Miss Yuri. Thank you, C. PEMDAS. PEMDAS, guys. Sige, ilalagay ko yung PEMDAS. Parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. 1, 2, 3, 4. Okay. Baka guys, ang iniisip niya is mas mataas si addition kay subtraction. Wait, i-explain ko sa'yo. Huwag ka munang mag-comment ulit. Okay. Parenthesis, pinakamataas. Tama. Exponent, susunod sa parenthesis. Tama din. Yung multiplication at saka division, they are equal. Nakikita mo equal sila. Hindi mas mataas si multiplication, mali. Hindi mas mataas yung division, mali din. Anong mas mataas, tol? Ang mas mataas is kung anong mauuna from left papuntang right. Okay? Same with addition and subtraction. Hindi mas mataas si addition, mali. Hindi rin mas mataas si subtraction, mali din yan, tol. Depende kung anong mauuna from left papuntang right. Kung mas mataas pride mo, di ko na problema yan, guys. Nagtuturo lang ako dito. Hindi naman ako psychologist dito, guys. CS, yes, CS. Number 16, guys. Number 16. Si pipe A, kinakargahan yung tangke in 12 hours. Okay, si pipe A, 12 hours niyang kinakargahan. Si pipe B naman, 18 hours niyang kinakargahan. So, 18 hours. Pag nagtulong sila, gaano kabilis? Guys, bibilis ba o babagal? Pag nagtulong yung dalawang to, nakikita nyo yan, dalawa. Pag nagtulong sila, bibilis ba tayo o babagal? Nagtulong, guys. Take note, pareha sila nagkakarga. Kailangan nyo ata ng drawing. Ito yung tank. Ito si pipe A, ito si pipe B. Nagkakarga silang tubig. Yan, nagkakarga ng tubig. Ito na. Si pipe A, sabi ko nga, 12 hours. Si pipe B, 18 hours. Syempre, bibilis. Kasi nagtulong nga, guys, diba? Pag nagtulong sila, ang shortcut dyan is product over sum. Product, 12 multiplied by 18 divided by 12 plus 18. Bakit plus? Kasi nga nagtulong. Diba tutulong sila? Ngayon, 12 multiplied by 18, it would be, ano yung sagot natin sa 12 multiplied by 18? 216. Tama. I-divide natin by 30. Okay? 216 divided by 30, it would be 7.2 hours. 7.2 hours, guys. Guys, i-share nyo yung live. Saan po nakuha yung 30? Ayan 12 plus 18. 12, dinagdagan ng 18, nakuha yung 30. Pwede ka na maging teacher. Ayoko nga eh. Okay, guys, para ma-unlock yung next part ng exam,
Mag-tap-tap muna kayo. Para sa mga gusto na next part na exam, mag-tap-tap muna kayo. Joke lang guys. Di tayo ganun guys, no? Walang kota-kota dito guys. Kailangan natin matapos to. Ala, nawala. Kailangan natin matapos to guys. Walang kota-kotang like dito. Basta mag-like lang kayo. Tapos mag-send kayo ng gift. Thank you. Wait lang ha. I-check ko lang. Sino yung mga nanonood na matagal na? Kay Thea, kay Sia, kay Natsalm, kay Sunflower, kay Gianni, kay Chris. Thank you guys. Kay Shiriri. Thank you. Wala kang pangalan eh. L lang yung pangalan mo. Paano ka masya-shoutout? Kay C, kay Rems. Hello. Ako, isang account. Thank you. M. Ma'am. Lala nyo guys. What kind? Guys, civil service exam to. Okay, tama na. Mamaya na ulit. Ang pagkukulitan, kailangan nating matapos. 60 items talaga to. 17 pa lang tayo. Ang init to. A worker completes a job in 3/5 of a job in 9 days. Okay, 3/5 daw yung natrabaho niya in 9 days. Gaano katagal niya matatapos? Gusto nyo guys? Gusto nyo to? Gusto nyo ng shortcut? Ito ang shortcut. Okay, tap kayo. Pag nag-abot tayo ng 60k, ituturo ko yung shortcut. Pero pag hindi, edi wag. Ituturo ko yung long method para mahirapan kayo lahat. Give and take. Send kayo ng heart me pag gusto nyo ng shortcut. Yun. Ginawang pangkabuhayan eh, no guys? Joke lang. Eto guys, yung shortcut. Joke lang yan guys ha. Yung 9, i-multiply mo dito sa denominator. Okay? 9 multiplied by 5. Ayan o. 9, i-multiply mo dito sa baba. Tapos, i-divide mo sa taas. 9 times 5 divided by 3. Ayun na yung shortcut. 9 times 5 is 45. I-divide natin sa 3, it would become 15. Ayun na yung magiging sagot natin. Take note, 9 multiplied by the denominator divided by the numerator. Ayun na, 15. What grade? General knowledge to tol. Oh guys, ipopost ko to sa YT mamaya after ng live. Baka bukas or mamayang gabi. How about long method? Ganyan kasi long method niyan, 'di ba? 3/5 of x is equal to 9. Gagawin mo dito, kukunin mo yung reciprocal. Tapos reciprocal din dito. Maka-cancel out yan, matitira si x. 9 times 5 is 45 divided by 3, it would become 15. Ayan ang long method. Kaya nga shortcut tinuro ko para mabilis eh. Pinaulit mo yung long method tol, edi humirap yung trabaho natin. Number 18 tayo. 4, 9, 19, and 39. Ano yung next number natin? Letter C, kay Crazy John, kay Adrian. Welcome, Shannon, thank you, welcome. Okay, ano next number natin? Anong next number sa sequence? Sure kayo na 79? Hindi ba 59, guys? Hindi ba 59? Hindi ba 69? Hindi ba? 69? Hindi 59? Roy! Bakit? Bakit kayo nahihirapan? Roy! Guys! Guys! Ayun. Guys, ginugulo ko lang pag-iisip nyo ha. Di nyo na agad alam. Ito yung pattern no. Yung 9, ay yung 4 naging 9 kasi nga plus 5. Yung 9 naging 19 kasi nga plus 10 tayo. Tapos, yung 19 naging 39, syempre kasi plus 20. You know, 5 times 2 is 10. 10 times 2 is 20. So, yung next number na i-add natin would be 20 times 2 or 40. So, 39 plus 40 it is 79. Ginugulo ko lang pag-iisip nyo, guys. Mali na agad sagot nyo. Na-fake kayo? Na-fake? Na-fake kayo, guys? Na-fake kayo? Outspurred. Na-outspurred kayo, Perd? Outspurred. Sabi na eh. Omsim. Okay, number 19. Eto, Perd. Bakit naging 40? Pansinin nyo kasi yung pattern, no? Yung 5 naging 10 kasi multiplied by 2. Yung 10 naging 20 kasi multiplied by 2 din.
Yung 20 naging 40 kasi multiplied by 2 din. Okay? 30 hindi guys. 5, 10, 20, 40. Oh guys, i-re-upload ko to sa YT. Antayin nyo ah. Nagsasolve pa ako. Joke lang. Joke lang. Kaibigan kita tol. What is 22% of 2,500? Ito ang pinagsasasabi ko sa inyo. Yung percentage gagawin nating decimal. Okay, 0.22. Yung off, pag nabasa nyo yung off, automatically multiplication. Tapos, 2,500. Ito yung shortcut pag may decimal. Okay? Diba may dalawang zero? Nakikita nyo naman siguro. Tapos dito, may dalawang decimal place. Pwedeng mag-sacrifice yung dalawang zero dyan. Matatanggal yung dalawang zero, pero ang ending, it would become 22 multiplied by 25 na. Okay? Magsasacrifice yung zero, pero magiging whole number na siya. Take note, dalawa yung tinanggal na zero, kaya dalawang decimal place yung natanggal. Natira, 22 times 25. 22 times 20. 25 times 20 is 500. 2 times 25 is 50. 550 guys. So, letter C ang magiging sagot natin. Galing! Pag isang zero lang, edi isang decimal place lang yung matatanggal, tol. Ayun na yun. Guys, sa number 20, ililista ko yung mga formula na kailangan nating gamitin ha. Wait lang. Wait, bird. Square. Ito guys, square oh. Ang perimeter ng square is 4s. Okay? Guys, huwag kayong magtanong ha kung constant to guys, hindi magbabago itong mga formula na to. Okay, hindi magbabago yan guys. Tapos, ang area ng square is s raised to 2. Ayan, ang mga formula natin. Ito daw is area. Pansin nyo, area, tapos area. Ayan o, area. Ngayon, ang area daw natin is 576 is equal to s raised to 2. Yung A, pinalitan ko ng 576. Okay? Ayan. Ngayon, i-square root natin. Square root, tapos square root. Ano ang square root ng 576? 20, ano ba? 26? 26 times 26? 24? Let's check. Ay, 24. 625. Tama, 24 lang. Kasi sobra pag 25 squared is 625. Tama. Okay. Ang square root ng 576 is 24. Paano ko nalaman? Last number method tayo, guys. Diba yung 24, yung last number niyan is 6, diba? Pag pinag-multiply mo, yung last number multiplied by itself, ang last number niya would be 6. 6 din yung last number natin sa square root. Okay? Bakit hindi ko naisip yung 26? Sobra kasi. Take note, yung 25 squared natin is equivalent sa 625. Mas malaki na yung 625 kaysa sa 526. Kaya 24 yung nakuha. Ayan na. Ngayon, take note, yung perimeter natin is 4s. Perimeter is equal to side. 24 multiplied by 4. Ayan na. 4 multiplied by the side, it is 4 times 24. Ang magiging sagot natin is 96. So, letter E. Guys, huwag kayong mag-away-away guys. Mababan kayo guys. Bahala kayo ha. Nag-warning na ako guys. Guys, mag-follow na kayo. Di pa kayo nag-follow guys. Follow nyo na ako. Bakit 4 po? Formula. Ano? Formula ng perimeter. Roy, di ba kayo nagtatap-tap? Dito nyo nababasa yun, no? Guys, kaya nga nag-live ako sa PC ko para mabasa nyo yung ganyan, no? Uy. Ay, ba't nawala na? Ay, nawala na tuloy yung focus. Wait lang nga. Ayan, nawala na tuloy yung focus. Number 21 tayo. What is 3/4 plus 5/6? Guys, hanggang number 40 lang muna tayo. Pagod na ako, guys, eh. Ang init, eh. CSE, oo. Guys, hanggang number 40 muna tayo ha. Mamayang gabi, may live ulit tayo, alas 8. Pag mag-absent kayo, bring your parents, dalawang nanay.
Okay? Walang mag-absent, bring your parents, dalawang nanay. Tapos, dapat merong barangay certificate pag nag-absent. Okay? Pag nag-absent kayo mamayang gabi, di kayo makakapasok sa next class. Kailangan natin ng barangay certificate, tapos bring your parents, dalawang nanay. O guys, magagamit to sa entrance exam. Okay, pansin nyo, addition ng fractions. Ayan o, addition ng fractions. Tapos, hindi parehas yung denominator natin. Pag hindi parehas yung denominator, ang kailangan natin gawin is, kailangan natin makuha yung LCD. Okay, LCD. 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. 4 times 3 is 12. Tapos, 6 times 1 is 6. 6 times 2 is 12. Nakikita nyo yan, guys? Nakikita nyo yan? Kung yung unang number na parehas sila, yun yung magiging denominator natin. Ayan. Tapos, yung eto, i-divide mo dito. Divide yan. Tapos, i-multiply mo siya sa taas. Okay? Thank you sa heart, Miziel. Excuse me. Okay. 12 divided by 4 is ilan? 3 times 3, 9. Plus, 12 divided by 6 is 2 times 5, it would be 10. Ayan na, common sense. 9 plus 10 is 19. All over 12. Imo-multiply mo na lang siya dito. Kasi yung 19 over 12 isagot lang natin sa unang part. Okay, 19 over 12 over 12 times 12 over 1. Cancel out mo yung 12 kasi parehas. So ngayon, 19 over 1 na lang natira. Nakita mo, 19 over 1, syempre, common sense, magiging sagot natin is 19. Okay? So, letter C magiging sagot natin. Cow, guys, cow. Guys, ipopost ko to sa YT yung replay Wait lang nga, ilalagay ko nga yung YT ko. Meron ba screenshot kayo yung YT ko dito? Wait lang guys Wait lang, hanapin ko lang. Wait lang huwag ka alis. Ilalagay ko lang. Ayaw gumana ng mouse ko. Bakit mouse? Wait lang huwag ka alis. Ilalagay ko lang. Para din sa inyo to, para sa inyong kapakan. Ba't ayaw gumana ng mouse ko? Ayan, gumagana na ulit. Asim mo, mas maasim ko. Huwag ako tol. Huwag ako pinaggagalit nyo guys Bait pa ako ngayon guys. Thank you. Lighter, hindi guys. Wait lang, di ko na screenshot, mamaya na lang. Mamaya na lang guys, di ko na screenshot mamaya na lang, ayusin natin mamaya. Eto na lang guys, dito nyo mapapanood yung replay. Wait lang wait. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Eto guys, okay, subscribe nyo na guys. Roy, 12 lang nag-subscribe, 800 kayo nanonood. Dapat kahit 2,000 lang kaya nyo to Dito nyo mapapanood yung replay guys. Tapos yung screenshot ipopost ko sa blue up ko mamaya. Wait nyo na lang. Dito nyo mapapanood yung replay. Thank you guys sa mga nagsusubscribe guys. Okay, number 22 na tayo. Mamaya na yung replay. The ratio of A to B to C. Okay, A to B to C is 2:3:7. Okay? Kung ano yung mauunang letter, sa kanya yung mauunang value. Ay, bali, 357 pala, sorry. 357. Namalikmata lang. Kung ano yung naunang letter, sa kanya yung magiging mauunang number. Okay? Tapos, nabasa nyo yung total, di ba? Total yung nabasa nyo. Pag total yan, equivalent niyan is total value palagi. 225. Okay? Okay. Total value siya kasi total natin lahat yan. Total value. Kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Ano ba yung total ratio? Makukuha nyo yung total ratio pag pinag-add nyo lahat ng ratio. Okay?
3 plus 5 plus 7, it would be 15. Makinig ah. Nakuha natin yung total ratio kasi pinag-add lang natin yan. Okay. Ngayon, yung 225 na yan, i-divide natin ngayon yan sa 15. 225 divided by 15, it would be equivalent sa 15. Ito na yung basis natin. 15 ang basis natin. Okay? 15 multiplied by the value of B, syempre, kasi B yung hinahanap eh. Ano ba yung value ni B? Diba? 5. So, 15 multiplied by 5, ang final answer natin would be 75. Hanggang number 40 lang tayo, guys. Pagod na ako, guys. O, guys, mamayang gabi magla-live din tayo. Baka konti lang din. Mga 40 items lang din tayo. Kasi nag-live na ako ng umaga eh. Wala na akong energy mamayang gabi. Okay, number 23, LCM. Madali lang yung LCM, guys. Ito yung explanation ng LCM. Okay, LCM, ito yung explanation. 12 at saka 18, di ba? Yung number na 12 at saka 18, pwedeng i-divide by 6. 12 divided by 6, it is 2. 18 divided by 6, it would be 3. Okay? Yung 2, pwedeng i-divide sa 2. 2 divided by 2 is 1. 3 divided by 2, hindi pwede. Kokopyahin mo lang yung 3 dito. Okay? 3 divided by 3, syempre. Para matanggal yung 3. 3 divided by 3 is 1. 1. Kopyahin mo na lang. Okay, pag LCM, guys, take note, pag LCM, kailangan yung value sa baba would be 1. And guys, so LCM, ang value sa baba niyan is 1 palagi. Walang dagdag, walang bawas, guys. Dapat 1 lang palagi yung matitira sa baba. Okay? Ngayon, anong gagawin natin dito? Gagawin natin dyan, imumultiply natin sa isa't isa. 6 multiplied by 2 multiplied by 3. Okay, 6 times 2 is 12 times 3 is 36. So, ang LCM pala nila is 36. Dito, guys, makikita nyo naman, guys. Oh, guys, i-upload ko to sa YT. Dito yung, sa mga na-late, guys, dito nyo mapapanood yung replay. I-screenshot nyo na, guys. Patukay na pala ako, guys. Thank you. Thank you. Patukay followers na tayo. Ay, patukay subscribers na tayo, guys. Guys, kailangan pa natin. Guys, manonood kayo ha. Kailangan ko pa lang watch hours. So, 1.2k pa lang. Kailangan ko 4,000. Guys, pag pinapanood nyo kasi yung video, i-like nyo naman, guys. Ganyan, no? I-like nyo, no, guys. I-like nyo. Ayaw ma-like. Basta i-like nyo lang pag nanonood kayo replay. Thank you, guys, sa mga nagpa-follow, guys. Okay, last 6, guys. 2k na tayo. Screenshot nyo na, tapos i-subscribe nyo na. Nakakagalit kayo, ah. Joke lang. Okay. Number 24 tayo. GCF naman. Makikita nyo dito yung pinagkaiba ng GCF at saka LCM. Okay? Ano daw ang greatest common factor ng 84 at saka 126? Ano daw yung greatest common factor nila, guys? Sa YT, guys. Okay. Yung 84, pwedeng i-divide ng 6. Tama? Tama. 84 divided by 6 would be ilan? 14. 14. Yung 126 pwedeng i-divide ng 6, tama? It would become 21. Ngayon, ang pwedeng i-divide sa 14 at saka 21, syempre is 7. Ayan na. So, 14 divided by 7 is 2. 21 divided by 7, it would be 3. Pansin nyo, guys, pag LCM, kailangan nating mag-stop pag 1 na yung parehas na nasa baba. Okay? Pag 1 na yung nasa babang parehas. Pero sa GCF, mag-i-stop tayo pag wala nang pwedeng i-divide dito na pwedeng ipang-divide dito. Wala nang number na pwedeng ipang-divide sa 2 na pwedeng ipang-divide din sa 3. Wala na. Diyan na tayo mag-i-stop pag GCF. Eto na lang yung kukunin nyo. 6 at saka 7. 6, 7. 6 multiplied by 7, it would become 42. So, sagot natin is letter E, guys. 42. Ayan na, guys. Magiging sagot. So, number 25 naman, guys. Eto. Number 25. Yung item daw natin is 2,000 pesos. Discounted by
15%. Meaning, bumaba yung price niya ng 15%. Okay, bumaba yung price niya. Okay? Sa mga babae, 'di ba? Ito yung explanation para sa mga babae ha. Yung makeup mo dati is 2,000 pesos. O yung makeup mo is 2,000 pesos dati. Tapos may discount si TikTok Shop. May discount siya na 15%. Syempre bababa, 'di ba? Yan, yung 2,000 natin imumultiply natin sa decimal neto, which is 0.15. Ang ginagawa muna natin is i-compute natin kung magkano may babawas sa na-checkout mo. Okay? Ngayon, 2,000 multiplied by 0.15, it will become 300. Ito yung mababawas sa na-checkout mo. Ayan na. Okay? So, 2,000, ibabawas natin yung discount mo na 300, ang babayaran mo na lang po is 1,700. Or letter C. Pwede naman po pala 126 minus 84. O, but what if may 6 tayo? Ay, wait lang. What if may 12 tayo at saka 36? Anong GCF niyan? Yung GCF ba ng 36 at saka 12 is 24? Diba hindi? Kaya, hindi applicable yung mga shortcuts na ganyan. Pwede siguro sa ibang items, pero sa lahat ng items, hindi applicable. Okay? Pansin mo dito, ang GCF neto is 12, di ba? Hindi naman pwedeng 36 minus 12, ang GCF niyan is 24. Mali. Okay? Naisip ko na din yan, guys. Dati. Pero nagkamali ako ng iniisip. Okay, PEMDAS. I-discuss ko ulit yung PEMDAS. Baka may mag-away eh. Guys, makinig kayo dito sa PEMDAS ha. Madaming ganito sa exam, guys. Legit lang. Okay? Madaming ganito. 20 times 15 parehas. Okay. Yung parenthesis siya yung pinakamataas. Walang mas mataas sa parenthesis. Exponent, susunod siya sa parenthesis. Pangatlo is multiplication at saka division. Yung multiplication at saka division, they are equal. Okay? Hindi mas mataas si multiplication kay division, mali. Hindi rin mas mataas si division kay multiplication, mali rin yan, tol. Ang mauuna is kung anong mauna from left papuntang right. Okay? Same with addition and subtraction. Hindi mas mataas si addition, mali. Hindi mas mataas si subtraction, mali. Depende kung anong mauna from left papuntang right. Okay? Ayun ang basis natin. Ano ang exponent? Yung may ganito. Ayan, exponent tawag dyan. Dito guys, pansin nyo, nauna si division kesa kay multiplication. Kaya magdi-divide muna tayo. Okay? 200 minus 24 divided by 6, it would be 4. Multiplied by 5. Okay? 200 minus 4 times 5, it would be 20. 200 minus 20, it would be 180. So, letter C tayo dito. Okay, bakit inuna si division? Kasi nga, nauna si division kaysa kay multiplication. Kaya mauna si division. Bakit division? Kaka-explain ko lang to, oh. Ayan, oh. From left to right tayo. Okay, kung mauna si division kaysa kay multiplication, syempre unahin mo si division. Pag mauna naman si multiplication, edi multiplication tayo. Why not just subtract? Guys, PEMDAS nga eh, diba? Guys, okay, explain ko lang guys eh. Same lang po ba yan sa MDAS? Yes guys, MDAS and PEMDAS is the same. Pinahaba lang yung PEMDAS kasi may special cases na may parenthesis tayo tsaka exponents. Hindi guys. Okay? Sa number 27 tayo. Ang surface area daw ng cube. Okay. Ang surface area ng cube, ang formula natin dyan is 6s raised to 2. Okay, ayan yung formula natin pag surface area. Okay, pag surface area, ito yung formula natin. Tapos, ang volume ng cube is equivalent to s raised to 2. Ay, 3 pala, sorry. Ang volume ng cube is s raised to 3. Oh guys, pang civil service. Yung surface area natin is ito, given. Okay?
Ayan na. Yung surface area natin is 216 is equal to 6s raised to 2. Kasi yun yung value ng surface area. Ayan. But, paano naging 3? Formula ng volume to guys, s raised to 3. Ayan na. Eto, i-divide natin ng 6 para matira si s squared. Okay? Divided by 6, matitira si s squared. 216 divided by 6, it would become 36. Okay? Tapos, i-square root natin para matira si side. Kasi side yung kailangan natin dito. Okay? Ang square root ng s squared, syempre is s. Ang square root ng 36, it would be 6. Ayan na. Yung volume is 6 raised to 3 lang. Kasi s raised to 3, di ba? Volume is equal to s raised to 3. Or, 6 raised to 3. 6 times 6 times 6 would be 216. Ayan yung volume natin. Letter cow. Guys, last, hanggang number 40 lang tayo, guys. Okay? Okay? Okay. Okay, number 28 tayo. The ratio of Ana and Bea's age is 4:7. Oh, guys, ipopost ko yung replay. Antayin nyo naman, guys. Tagla-live ba? Hinahanap nyo na yung replay. Hinahanap nyo na yung replay, guys. Tagla-live pa tayo, guys, eh. Mamaya pa yun, guys. After ng live, ida-download pa yun, guys. Okay. Yung ratio daw ng age ni Ana and Bea is 4:7. Okay, 4:7, guys. Tapos, their ages sum to 66. Meaning, total value natin yung 66. Okay? Sabi ko nga, kung may total value tayo, magkakaroon din tayo ng total ratio. Ang total ratio natin would be 4 plus 7. Inad ko lang yung ratio nilang dalawa. Yung mga yan, oh. Yan. Dalawa. 4 plus 7, it would become 11, di ba? Ngayon, 66 divided by 11, ang basis natin would be 6. Ito yung multiply natin sa hinahanap. Okay, ayun yung multiply natin sa hinahanap. 6 multiplied by the age of Ana. Ano ba yung ratio ni Ana? Di ba 4? So, 6 multiplied by 4, it would be 24. Huh? Yung 216, guys, is surface area. It was just special case lang ng 216 centimeters squared. Okay? Hindi lahat ng cube pare-parehas yung volume tsaka surface area. Parang special case lang to nga eh. Mali siguro ako naisip dyan. Dapat siguro 729 or something. Basta ganun. Special case lang. Okay? Sa 4 natin minultiply kasi ang value ng age ni Ana syempre is 4. 4 naman yung age ni Ana, di ba? 6 na basis multiplied by 4, nakuha natin yung 24. Okay? Okay. Number 29, last 11 items tayo, guys. Papahinga muna. Sa atin na ng pag-upo, guys, eh. 3, 7, 15, and 31. Ano yung next sequence? Ano yung next number natin sa sequence? Ano next number natin sa sequence? Ano? Ano? JB Sukal? Yung 3 naging 7 kasi? Ayan ang pattern. Ang pattern natin is times 2 plus 1. Okay? Sorry, Jepson. Sorry. Okay. Sorry. Mali ko yun. Sorry, tol. Times 2 plus 1 ang pattern natin. Okay? Times 2 plus 1. 3 times 2 plus 1 is 7. Okay? 3 times 2 plus 1 is 7. Saan? Sorry, tol. Talino ko pala eh. Sorry, guys. Tao lang, tol. Tao lang, guys. Nagkakamali din, guys. Times 2 plus 1, guys. Ang pattern. 3 times 2 is 6. Plus 1 is 7. 7 times 2 is 14. Plus 1 is 15.
Okay, 15 times 2 plus 1 is 31. So, 31 times 2 plus 1 is 63. So, letter C. Okay? Guys, thank you. Thank you, Don Leonard. Guys, magla-live ulit ako mamayang gabi, guys, ha? Babawi tayo mamayang gabi. Okay? Babawi tayo mamayang gabi, guys. Mamayang gabi, magkakaroon din tayo ng 50 items. 50 items siguro. 50 items lang tayo mamayang gabi. Kasi, guys, magpo-40 items tayo ngayon. 40 items. 40 items kayo, tapos mamayang gabi, meron tayong 50 items. Oh, nag-lag. Wait lang, guys, ha? Mahina internet ko, eh. Medyo mahina internet ko. Huwag ka alis. Mabilis lang yan. Ayan na. Number 30 tayo. A man saves 12% of his salary. Okay? 12% daw ng kanyang salary yung nasa-save niya. Okay? Tapos, yung nasa-save niya is equivalent to 9,000 pesos. O guys, CSE. Yung 12% na to gagawin mong decimal, which is 0.12. 0.12 S. 9,000 pesos. Take note, yung S natin is salary, hindi 5 yan ha, S yan. I-divide natin both sides by, syempre, 0.12. 0.12. Maka-cancel out na to. Tol, paano mag-divide pag meron tayong decimal? Paano nga ba, tol? Kung ano yung nasa taas, siya yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa baba, nakikita nyo yun, 0.12 siya yung magiging nasa labas. Okay, dito na yung crucial na part. Diba ma ito? Itong decimal na to, i-move natin siya 2 decimal places to the right. Dalawang jump yung ginawa, diba? Dito rin, magkakaroon din tayo ng dalawang jump. Isang jump, pangalawang jump. Tapos, mag-a-add ka ng mga zeros dito. Ayan na, pwede na tayo mag-divide. 90 divided by 12, it would be 7. 7 times 12, it would be 84. 90 minus 84 would be 6. Ibibring down mo lang yung 0 dito. 60 divided by 12, it would be 5. 5 times 12, it would be 60. Yung mga zeros na tatlo na hindi nagamit, itataas mo lang yan. 1, 2, 3. Ang magiging salary niya is 75,000 pesos. Hindi 70k, guys. Nakita nyo na nga. Guys. Na-misclick ka, dos. See you mamaya, guys. Okay, basta see you mamayang gabi, guys, ha. Malapit na tayo matapos, eh. Ano easy way, Pops? Walang easy way, eh. Pag ganito, kailangan talaga ng manual solving, eh. Kailangan ng manual solving pag ganyan. Ang talino mo naman, pwede magpaturo. Guys, nagtuturo na nga tayo, guys, eh. Ma-post ng worksheet mamayang gabi, guys. Mamayang gabi, ipopost ko talaga yung worksheet. Mag-tap-tap lang kayo, guys. Kasi kailangan ko ng tap-tap, syempre. Tapos mag-send kayo ng gift. Thanks, guys. Happy Valentine's. 4 over 5 divided by 2 over 3. Ayan na. Ayan na. Take note, guys. Take note. Take note, pag division ng fractions, kailangan natin ng keep, change, at saka flip. Ay, keep, change, flip. I-keep mo yung una, i-change mo yung division into multiplication. Tapos, i-flip mo yung pangalawa. 3 over 2. Okay, dito guys, pansinin nyo yung magkaka-diagonal. Pwedeng i-divide ng 2 yung 4, tama? 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Ayan na. 2 times 3 is 6. 5 times 1 is 5. Okay? Ay, 12. Hindi! 12 over 10 or 6 over 5 parehas. Yan na ba yung sagot? Siyempre, hindi pa. Hindi pa, diba? Kasi meron pa to. Hindi nyo ba nakita to? Ima-minus pa natin dito yung 1/2. Okay, ima-minus pa natin yung 1/2. Joke lang. Pero pag wala, pa-reduce pa. Oh guys, pag pwede kayo mag-reduce, mag-reduce kayo. Pero pag wala, wala. Entrance exam, okay lang din. Okay, dito guys, ang least common denominator nila would be 10. Okay, LCD nila yung 10. Dito, i-divide mo dito, tapos i-multiply mo sa taas. Divide and multiply. Okay? 10 divided by
5 is 2 times 6 is 12. Minus 10 divided by 2 is 5. Magiging 7/10. Eto guys, madali na lang tong gawing decimal. Okay, madali na lang yung gawing decimal. Okay? Pag 7/10, automatic yan, 0.7 na agad. Pag 7/100, automatic 0.07 agad yan. Pag 7/1000, it would be 0.007 agad. Okay? Special case kasi yan, tol. JG Kana, thank you. Ayun yun, letter B. Last, hanggang number 40 lang tayo guys ha. Hanggang number 40 lang tayo. Ba't nag-open kasi to? Wait lang guys ha, may nag-open. Saglit lang. Yan. Okay, number 32 tayo. Ayan na. Sa number 32 guys, eto. Number 31, hindi mo na-gets. Pwede mo namang i-replay dito. Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. I-subscribe nyo na lang, guys. Kasi, kailangan nating matapos ito para makapagpahinga naman ako. Magla-live pa kasi tayo mamayang gabi, guys. Okay, dito nyo mapapanood yung replay, guys. Magla-live pa tayo mamayang gabi, guys. 8 PM siguro, guys. 8 PM. Live tayo ng 8 PM hanggang 10 siguro. Thank you guys sa mga magsusubscribe pa lang. Pa 2K na tayo. 2K subs. Subbing. Okay, number 32 tayo. Take note, may ratio daw tayo ng 2 numbers. 4 at saka 9. Okay. If their difference is 35, take note difference. Pag difference, ima-minus mo yung mga ratios. Okay, ma-minus mo yung ratios. So, yung 9 minus 4. It would be 5, diba? Difference nga kaya minus. Okay? Tapos, yung 35 na yan, i-divide mo by their difference na 5. 35 divided by 5, it would be equal to 7. Ayan na yung basis natin ngayon. Ito na yung basis. Ayan na yung basis. So, 7 na, yung imumultiply down natin sa larger number. Ang larger number natin would be 9, di ba? Mas malaki yung 9 kaysa sa 4. Kaya 7 multiplied by 9, it would be 63. Ayan na guys, magiging sagot natin. Okay, 63 ang magiging sagot natin sa number 32. Sa number 33 naman guys. Guys, mag-follow na hindi pa nagpa-follow guys ha. Kasi guys, pag di kayo naka-follow, hindi magna-notif yung live natin mamayang gabi. Bahala kayo, absent kayo mamayang gabi. Kailangan nyo ng barangay certificate. Guys, yung mag-absent mamayang gabi sa klase ko, kailangan nyo ng birth certificate, barangay certificate, tapos resibo. Kailangan nyo ng resibo, okay? Ayun lang. 'Di ba may shortcut tayo kanina? 'Di ba distance hinahanap? Speed multiplied by time. Tapos 'di ba may shortcut tayo, tol? 'Di ba may shortcut tayo? 'Di ba may shortcut tayo? Pansin nyo, naka-kilometers per hour yung speed. Speed is equal to 40 kilometers per hour. Kailangan niyang maging meters per second muna, guys. Formula to yan. Okay, formula to natin yan. Ang formula to natin is i-divide natin yung value by 3.6. Okay? Ayan. Formula to yan, guys eh. Pag kilometers per hour into meters per second, i-divide nyo yung value by 3.6. Okay? 40 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas. Yung decimal place dito, i-move mo siya pa right, same din dito. Tapos mag-add ka ng 0, syempre. 40 divided by 36 is 1. 1 times 36 is 36. 40 ulit. So, 11.11. Saan ang galing ang 3.6? Constant yan, guys. Okay? Ang 40 kilometers per hour would be 11.11 meters per second. Ngayon,
Yung 11.11 na yan, imumultiply natin sa 45 seconds. Okay? Kasi, distance is equal to speed natin multiplied by the time. 11 times 45, anong pinakamalapit na sagot? Anong pinakamalapit na sagot, guys? Anong pinakamalapit na sagot sa choices? 450. Hindi 11, 45. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. 4, 9, 9, 9, 5. Ang pinakamalapit na sagot, guys, is 600. Halos 600 na to, 'di ba? 'Di ba 11, 11. Tapos 45. 4 na 4. Tapos 5 na 4. Pinakamalapit, guys, is letter E. 4 ba? Ay, baliktad. Baliktad. Guys, mali guys. Baliktad, lutang. Guys, baliktad. Dapat pala 5 yung nasa taas. Tapos 4 yung nasa baba. Ala guys, lutang. 49995. Okay, 500 meters, letter C. Baliktad. Yung 3.6 guys, saan nakuha? Guys, pwede nyo mapanood dito yung replay para alam nyo kung saan nakuha yung 3.6. Guys, malulubot na ako. Guys, screenshot nyo na. Malulubot na ako. 2% na lang Screenshot nyo na. Screenshot nyo na. Sa entrance exam namin yun, walang lumabas. Aray ko. Baka iba kasi yan. Baka Big 4 yan. Pag Big 4, mahirap. Walang madali sa Big 4. Walang pamigay na question. Guys, screenshot nyo na para mapanood yung replay. Lowbat na ako guys 2%. 1% na lang yan mamaya. Ano bang Big 4? Mga UST, etc. What is 6.25% of 120? Ayan na. Yung 6.25% is equivalent sa 0.0625 pag decimal. Okay? Imumultiply natin yan sa 120. Okay? Sabi ko nga kanina, pag nagmumultiply tayo, kailangan lang natin muna ng mga whole numbers. Mamaya na yung decimal place. Take note, dito, may 4 na decimal place. Okay? Tapos, mamaya dito, yung 0, mamaya na din natin ilalagay. Magiging ganito muna. 625 multiplied by 112 muna. Okay? Whole number multiplied by whole number muna. Mamaya natin ilalagay yung 0 at saka decimal place. Okay? 0, 5, 6, 0, 5, 12. 5, 2, 6. Tapos, 5, 2, 6. Ayan. 0, 0, 0, carry 1. 0, carry 1, 7. Yung 0 na hindi nalagay, dito ilalagay. Tapos, nakita nyo yun, 4 na decimal place, di ba? Yung 4 na decimal place, it would be here. 1, 2, 3, 4. Dito. So, 70 magiging sagot natin. Bakit naging 0.0625? Eto guys, di ba? Magkaiba kasi yung 0.625 sa 0.0625. Okay. Yung equivalent neto sa percentage is 62.5%. Okay? Ito, ang value nito is ito. Tapos, ito naman, it is 6.25%. Okay? Huwag ka malilito, guys. Huwag kayo malilito. Kasi, ito is equivalent dito. Ito, equivalent din dito. Okay? Malaki ang pinagkaiba ng pagkawala ni basta yun. Magkaiba yun. 62.5 sa 6.25. Magkaiba. They are not the same, guys. Okay, last 5 items tayo. Hanggang number 40 lang tayo, guys. Number 35. What is the value of 12 plus 24 divided by 4
multiplied by 5 minus 3 is 2. What is the value? Guys, sabi nga natin sa PEMDAS or MDAS, kung ano yung mauuna from left to right, yun yung uunahin natin. Okay? Pansin nyo, nauna si division, di ba? Pag nauna si division, division ang gagawin natin. Pag nauna si multiplication, edi multiplication gagawin natin. Thank you, Melody. Thank you, guys. So, magiging 12 plus 24 divided by 4, it would become 6 multiplied by 2. 12 plus 6 multiplied by 2, it would be equal pa rin sa 12. So, 12 plus 12, it would become 24. Ayan na magiging sagot natin, guys. Multiplication una, sir. Hindi, guys. PEMDAS nga eh. Kung anong mauuna, from left papuntang right, yun yung uunahin natin. Okay, nauna si division, di ba? Kaya division inuna natin. Sumunod si multiplication, kaya multiplication inuna natin. Yung naka-parenthesis, sir, yan nga, oh. Inuna natin siya, siyempre, parenthesis, guys. Siyempre, guys. Siyempre, parenthesis. Guys, follow na kayo, guys, sa mga hindi pa nag-follow. Hindi masusunod yung MDAS, guys. Common sense, guys. MDAS. Sa MDAS, guys, or GEMDAS, pare-parehas. Makinig. Huwag kayong mag-comment muna. Makinig muna kayo na explanation. Makinig. Makinig. Okay? Makinig. Yung multiplication, hindi mas mataas kay division. Okay? Hindi mas mataas. Never magiging mas mataas ang multiplication at saka division. Okay? Yung division naman, guys, hindi mas mataas sa multiplication. Mali din yan, guys. Okay, hindi parehas yan. Hindi mas mataas si multiplication kay division. No. Hindi yun yung case. Ang mas mataas, guys, is kung anong mauuna from left papuntang right. Same with addition and subtraction. Si addition, hindi mas mataas kay subtraction. Mali. Hindi rin mas mataas si subtraction kay addition. Mali din yan, guys. Depende kung anong mauuna from left papuntang right. And guys, so nakita nyo, from left to right, nauna si division kaysa kay multiplication. Kaya nga, division yung inuna natin. So, 24 divided by 4, nakita mo yung 6. Ayan na yung 6. Ayun na yun, guys. Hindi nga, guys, yung MDAS, guys, ganito yung sequence ng MDAS. Okay? Hindi porket MDAS, guys, mas mataas na yung multiplication. Hindi ganun yun, guys. Okay? Pag di nyo naintindihan, guys, panoorin nyo na lang yung replay. Okay, lilista ko lang yung mga kailangan nating formula, ha. Ang mga kailangan nating formulas, eto. Volume ng cube is s raised to 3. Tapos, ang surface area ng cube is 6s raised to 2. Mga formula na gagamitin natin to. Okay, mga formula na gagamitin natin to. Okay? Okay. Yung volume natin is eto. So, papalitan mo yung V ng 1,000. Okay? 1,000 is equal to S raised to 3. Kasi nga, volume natin yung 1,000. Papalitan natin to ng 1,000. Tapos, i-cube root natin to. Cube root, tapos cube root. Bakit natin i-cube root? Para, syempre, matira yung side. Pansin nyo dito sa surface area, side ang kailangan natin. Kaya cube root natin to para matira si side. Ang cube root ng 1,000 is 10. Bakit? Kasi 10 multiplied by 10 it would become 1,000 siyempre. Parehas lang din. Okay? Ngayon, ganito na yan. Kung may side na tayo, mako-compute na natin yung surface area. Siyempre naman, di ba? Mako-compute na, guys. So, 6 multiplied by our side na 10 is squared. It would be 6 multiplied by 100. It would become 600. Okay, 600 na magiging sagot natin dito sa number 36. Letter C. Okay, number 37. Guys, take note guys ha, yung PEMDAS at saka MDAS parehas lang. Nadagdag lang yung parenthesis at saka exponents. Okay, nadagdag lang yung dalawang yon. Hindi mas mataas si multiplication guys kay division. Ulit nga, i-explain ko nga saglit. Nababother ako guys eh. MDAS. Okay. MDAS. Yung MDAS, hindi porket nauna si multiplication sa paggawa niyan,
siya na yung mauunang gagawin. Mali. Okay? Yung MDAS is ganito yung actual. Ayan. Parehas. Ang multiplication at division, depende kung anong mauna from left papuntang right. Okay, number 37, last 3 items, guys. The average of 12 numbers is 48. What is their total? Ang total nila, guys, makukuha nyo by multiplying lang. Ito multiply mo lang yan, guys. Okay? 12 numbers multiplied by their average na 48. So, 12 times 48, it would become 576. Ayan na yung total nila or sum. Hindi na mababago, hindi na madadagdagan, hindi na mababawasan. Ayan ang sum. Total number of items divided by, multiplied by the average. Hindi na divided by 2. Kulitin na siya lang. Kulit mo, tol. Okay. Focus. Last. Eto, hanggang number 40 lang tayo, ha. Ayoko na eh. Mamayang gabi na naman. Sobrahan na naman kayo sa galing eh. 2, 6, 40 na tsaka 30. Ano yung next number? Stress. Hindi guys, di tayo na-stress guys. Guys, thank you sa mga nagpa-follow guys ha. Mamayang gabi, alas 8. Ako rin eh. Thank you guys. Ayan na. Yung 2 naging 6 kasi nga plus 4. Yung 6 naging 14 kasi nga plus 8. Nakikita yung pattern? Yung 14 naging 30 kasi nga plus 16. Anong i-add natin na susunod? 4, 8, 16. So, plus 32 yung susunod. Anong pattern? Ayan o, 4, 8, 16, 32. So, 30 plus 32, it would be equivalent to 62. So, letter C magiging sagot din natin dito. Tama? Tama na yan. Number 39, guys. What is the probability of choosing a multiple of 4 from 1 to 20? Multiple of 4 daw from 1 to 20. So, ang gagawin natin dito, kunin mo yung 20. 20 divided by 4. Meaning, may 5 numbers na multiples ng 4. So, 5 numbers all over 20 total na number, it would become, okay, total number or yung 20, i-divide natin sa 4 para makuha mo kung ilan yung multiples na meron sa loob. Total number na 20 divided by multiples ng 4, ang magiging sagot natin is 5. Tama? 5 ang multiples ng 4 from 1 to 20. Yung 5 na to, siya yung numerator. Yung 20, denominator to. Okay? 5 over 20 is the same as 1/4 pag na lowest term. Okay guys, last item guys. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Kasi last item ko na to guys. Kakain na ako guys, di pa ako nag-agahan. Okay, number 40 tayo. Ang kailangan lang natin ulit dito is mga formulas. Ang formula ng area is length multiplied by width. Ang formula ng perimeter is 2 multiplied by length plus width. Okay, ito yung mga formula natin. Ito yung area. Ito yung length. Nawawala yung width. Okay? Ito is 480, di ba? Ang area natin is 480. Is equal to, ang length natin is 24. Multiplied by the width. Wala kasi tayong width. Kailangan natin ng width. Length yung given, walang width. So, i-divide natin both sides by 24 para matitira si width. Width would be 20. Ayan na guys. May length na tayo na 24, may width na tayo na 20. Hinahanap yung perimeter. Take note, ang perimeter, hello Ant, last item ko na to Anto. Perimeter is equal to 2 multiplied by
length na 24 plus width na 20. Okay? 2 multiplied by 44, it would be 88. Ito yung perimeter natin dito. So, letter C ang magiging sagot natin. Letter C. Okay, from the top, meron namang replay, guys. Mapapanood nyo yung replay, guys, sa YT, guys. Ito yung YT ko, guys. YT is Sir Arcs. Ito, guys, yung YT ko, guys. Nag-ship. Ito yung YT ko, guys. Lobat na ako, guys, eh. What time? Mamaya, guys, ida-download ko pa. Guys, mamayang gabi may live ulit tayo. Kailangan nyo mag-follow, guys. Meron pa ba yung formula ng mga need? Oh, guys, mamayang gabi ko ipopost. Ay, hindi, pag nag 100k ako, guys. Ay, ito yung usapan, ha. Pag nag 100k ako sa TikTok, pag nag 100k ako, gagawa ako ng cheat sheet. Lahat ng formulas na kailangan nyo, ilalagay ko dun. Ito, guys, oh. Ito yung YT, guys. I-search nyo na lang, guys. Lobat na yun sa akong phone. Ay, baka kita pala. Naka-PC pala ako. Wait lang, guys, ha. Naka-PC pala ako, guys. Advantage naka-PC. Ito, guys, oh. Saglit lang, guys, ha. Baka may makita kayo dito, guys, eh. Ito. Saglit lang, guys. Huwag kayo alis. Ito, guys, yung channel. Saglit lang, guys, ha. Basta, ito, guys, oh. Ayan, guys. Mag-end live na din ako, guys. Ayan, guys, yung channel. I-subscribe nyo na, guys, tapos mag-follow na kayo. Wait po, may pa-VIP very. Hindi, guys, normal lang naman. Mag-subs lang kayo. Okay, thank you, guys, sa mga nagsusubscribe. Tapos, guys, puno na ng replay yan, guys. Pwede nyo i-binge watch. GG na ako, guys, ha. Mamayang gabi ulit, guys. Sa mga hindi nakapanood, mapapanood yung replay dito. Okay? Yung replay, mapapanood nyo dito. Diyan yung mapapanood yung replay. Mamayang gabi ulit, guys. Mag-follow na kayo para di kayo malate mamaya. Sa mga na-late, kawawa naman kayo, guys. Guys, ito yung blue up. Ayan, guys. GG, guys. Kakain na kami, guys, eh. Mamayang gabi ulit, guys, ha. Thank you sa mga nanood, guys. GG's. GG's, guys. GG's. End live na ako, guys. GG's. Bye-bye, guys.